Hinihintay na ng mga fans kung sino ang mananalo ngayong NBA Finals sa pagitan ng OKC Thunder at Indiana Pacers. Nakaka-excite ito sa lahat dahil ang kanilang serye ay umabot sa Game 7, pero aminin man natin o hindi aminado na natatakot din ngayon ang OKC Thunder dahil sa simula pa lang ng laban ay sila na ang paboritong mukhang bibig ng ibang analysts na mananalo sa finals. Pero sa ngayon nakita nga natin lahat na posibleng mabaliktad pa ang pangyayari. May malaking pagbabago ngayon ng Indiana Pacers at nagmula ito sa kanilang bench player na si Obi Toppin at TJ McConnell, at isama na rin natin si Bennedict Mathurin na kung saan dahil sa kanya na itawid ng Indiana Pacers ang panalo sa Game 3 kung saan namuna ito sa scoring with 27 points, 4 rebounds at 1 assist. Hindi pa dito nagtatapos dahil itong si TJ McConnell ay gumawa ng kasaysayan sa liga, bilang tanging bench player na gumawa ng nakakagulat na stats sa finals na merong 68 points, 19 rebounds at 28 assists, na may kasama pang 14 steals at meron pang report na naisama siya bilang mananalo ng MVP Finals kapag nagkampiyon ang Indiana Pacers. Bukod rito isang alas din si Obi Toppin para sa Pacers kung saan malaki ang kanyang nagawa nitong finals na mas lalong ipinakita niya sa lahat na isa siyang legit na star player. Pina-improve ni Obi Toppin ang kanyang laro lalong-lalo na ang kanyang 3-point shooting. Samantala umaasa pa rin ang Indiana Pacers na itong si Tyrese Haliburton ay gumawa na ng malaking puntos gaya ni SGA, dahil sa kanyang paglalaro nitong finals ay hindi pa siya nakagawa ng malaking puntos, pero sa tingin yung mga idol ang Game 7 na nga ba ang para kay Tyrese Haliburton? Pero kahit ganito hindi natin masasabing sigurado na para na sa Indiana Pacers ang panalo dahil alam naman natin lahat na malaki pa rin ang chance ng OKC para magkampiyon dahil patuloy pa ring pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang koponan, at ang kanyang ginagawa sa ngayon ay sapat na ito bilang MVP ng kanilang franchise, at bukod dyan nandyan din si Jalen Williams na gumagabay din para sa kanilang panalo. Pero kung ikaw ang tatanungin kanino ka para sa panalo sa OKC Thunder ba o sa Indiana Pacers? Ito pa ang mas lalong napag-usapan sa mundo ng NBA ang Kevin Durant trade. Isa ngayon si KD ang sentro sa trade rumors at napabalita na maraming koponan ang kukuha dito tulad ng San Antonio Spurs, Miami Heat, Toronto Raptors at Houston Rockets, at isama na rin natin ang Minnesota Timberwolves ni Anthony Edwards. Pero alam nyo ba na ang New York Knicks ay matapang na inanunsyo na ayaw daw nila na kunin itong si Kevin Durant? Well, gaano nga ba katotoo ito? Ang sagot dyan ay ang buwelta ng former player na si Kendrick Perkins. At ngayon isa na siyang analyst para sa ESPN, matapang na sinabi ni Kendrick Perkins ang kanyang saloobin para kay Kevin Durant na sino daw ang New York Knicks para umayaw kay Kevin Durant. Alam naman natin lahat na mahabang panahon na hindi nagkampiyon ang New York Knicks, kaya sa sinabi ni Kendrick Perkins ay ipinaparamdam niya dito na tila nagkamali sila sa kanilang mga sinasabi. Ang former player na si Kendrick Perkins ay dating kasamahan ni Kevin Durant sa OKC Thunder, kung saan ang pagsisimula ni KD sa NBA ay nasaksihan mismo ni Kendrick Perkins, at nakita niya kung gaano kahusay itong si Kevin Durant na may patunay ito dahil sa kanyang 2 kampyonato sa liga, at hindi lang yan despite sa kanyang edad ngayon na 36 anyos, ay nag-a-average pa rin ito ng 26.6 points at 6 rebounds at 4.2 assists per game while shooting with 52.7% field goal.